Hello, hello, hello. Doc Bryce here. Our topic, intermittent fasting or time-restricted eating. Oh, I know. Marami sa atin nagfa-fasting. Marami sa atin 18 hours fasting, 12 hours fasting, 16 hours, usually 16-8. Ganyan. Okay? So, before I continue, please share this live for those kilala nyo na nagfa-fasting and to those na kilala nyo na gustong i-try ang mag-fasting. Okay? So, paano daw ang mag-fasting? Yung iba, nahihirapan. Yung iba, chicken lang, sisiw, madali lang. Yung iba is nagla-black out dahil sa gusto niyang ma-reach yung time na fasting like 24 hours kaso hindi kaya ng katawan. Okay, ano ang benepisyo nitong intermittent fasting or time-restricted eating? Okay, yung iba naman, they have no idea because ang kanilang way of eating is small, frequent feeding. So every hour, every 2 hours, kumakain sila. Okay? So, alam mo, in history, sa totoo lang, meron na nagfa-fasting. Alam niyo kung sino? Father of philosophy. Si Socrates. Nagfa-fasting siya para for physical, and mental, tawag dito, physical, mental acuity, or yung tinatawag na efficacy. Imagine mo, Father Philosophy, nagfa-fasting. So, uso na pala noon ang fasting. Kaya doon sa nahihirapan mag-fasting, Father Philosophy, he's doing it. Ginagawa na niya. So, kung nagagawa na previously, past pa, matagal nang ginagawa to, kaya nating gawin. Alam mo, nung naalala ko itong fasting na to, sa sa religion eh. Kasi as a Methodist po ako, Protestant, naalala ko nung panahon, nung dyan is, nagpa-fasting yung pastor, and alam niyo parang mas napapalapit sila sa Diyos. And also, Ramadan. Ginagawa din nila ang fasting. So, may idea na tayo kung ano ang fasting. So, ang fasting, you eat, tumataas ang sugar when we eat, tumataas ang sugar natin. Then, you feel, yung dopamine center natin. You feel better. And pagka-sugar, madalas ang kinakain natin. Wow! Grabe ang dopamine center natin. Yung feeling natin, parang grandeur. Parang nakatungtong ka sa alapaap. So, yung cravings mo, I am not hungry. Pagka-cravings, I am not hungry, but I need to eat. Yun ang cravings. Hindi ka gutom, pero you need to eat. Ayan. So, pagka kumain po tayo, madalas ang nangyayari, insulin will rise. Okay? So, pagka insulin rise, you will store fat. Okay? Insulin rise, store fat. So, ano nangyayari? It will increase your carbohydrates or protein oxidation, but will decrease fat oxidation. Okay. When you fast, hindi ka kakain. Okay? Insulin will be normal or decreased. You will burn fat. So, decrease ang protein or carbohydrate oxidation, but you will increase fat oxidation. Kaya when you do fasting, mapapansin nyo,
nagbe-burn, pumapayat po tayo. So, yung mga fats natin, mga extra fats natin, nalulusaw. Okay? So, ano bang idudulot ng fasting? Before that, yung benefit ng fasting, alam nyo, merong mga criteria, yung fasting natin, no, napakaganda. Kasi, it is simple. Isa-isayin natin. Simple, it's convenient, it's free, flexible, and it's powerful. So, dun muna tayo sa simple. Pag sinabi sa inyo na nagfa-fasting si ganyan, si ganun, ang daling intindi, no? Tatanungin mo na agad, ilang hours ka nagfa-fasting? Usually, it's a minimum of 12 hours. Meron ng mga magagandang benepisyo yan when you do fasting 12 hours. Doc, paano yung 12 hours? So, 7 p.m., your last meal, that's your dinner. The next day, 7 a.m., diyan ka nakakain. That's 12 hours fasting. So, diyan tayo nag-start. Kaya kadalasan, to those who are starting pa lang doon sa kanilang low-carb journey, okay, hindi ko masyadong binabanggit ang fasting. Eat when hungry. So, kahit magutom ka, as long as it's 12 hours, minimum na po iyon. Okay? When you eat 5 p.m., last meal nyo, 5 p.m., you can eat also 5 a.m. Okay? So, that's 12 hours. So, wag nyo munang iintindihin ang fasting pagka nag-i-start pa lang sa low carb. Okay? So, eventually, magugulat na lang kayo sa journey nyo ng low carb lifestyle. Mapapansin nyo, hindi na kayo masyadong nagugutom. So, yung 12 hours, na-extend nyo ng 13, ng 14, 18, no? Depende yan sa mararamdaman ng katawan ninyo. So, individualized pa rin yan, ha? Kasi, merong ibang tao, Dok, nakaya ko yung 24 hours fasting, Okay lang yan. Wala kayong naramdaman. Pero, umabot kayo ng 24 hours that day. Pero the next day, Dok, hindi ko maabot yung 24 hours. Parang 16 hours pa lang, gutom na ako. That is okay. Nag-a-adapt kasi ang katawan natin. Huwag nating pipilitin na kung 1 meal a day tayo ngayon, the next day, 1 meal a day ulit. No. It will depend dun sa kakayahan ng ating katawan. Okay? So, huwag nating pilitin. Hindi ito pinipilit. Okay? So, simple. You can understand agad. Okay? You can explain to anybody. Yung fasting, madaling maintindihan yan. Ito yung pinag-usapan natin is wet fasting. Meron tayong water, electrolytes, no? Wet fasting. Yung dry fasting, hindi ko muna yan i-discuss. Pang mga hardcore ang dry fasting. So, sa wet fasting tayo, may mga drinks tayo that will not break your fast. So, ano pa mga to? Electrolytes, water, basta walang mga sugar, walang creamer, no? Pwede yan. Yung apple cider does not break your fast. Okay? Okay. Una, simple. Then, the next is convenient. So, kahit busy ang ating buhay, fast-paced, imagine mo na, pagising mo, late na ako sa office. Convenient. You can do fast. Magmamadali ka, hindi ka na makakapagluto, diretsong fasting na yan. So kahit na busy ang buhay mo, maggagawa nyo ang fasting because it's convenient. Anytime, no more cooking. So, hindi ka na mag-aabala na mag-prepare mag-chop-chop-chop ng lulutuin. No more going to the grocery. So, very convenient talaga dun sa mga fast-paced or busy life. So, you can do fasting anytime or anywhere. Halimbawa, pumunta ka sa ibang lugar. Di kayo gutom, fasting. Di kayo gutom, pwedeng hindi kayo mag-grocery, hindi kayo bumili, alam nyo yun, very convenient. Simple, convenient, it is free. Imagine mo, hindi ka na bibili ng grocery, hindi ka na magluluto. You will not waste money. Wala nang gastusan, so free.
hindi ka nagagastos ng gasol. O dun sa mga probinsya na walang gasol, yung hindi ka na gagastos ng mga posporo or lighter or gas. Wala. It is free. So if you are not eating, you are doing fasting, lahat hindi gumagastos. Libre. Okay? Kaya yung iba nga, natutuwa sila, when they do the 1 meal a day or 2 meal a day, imagine mo, twice a day ka lang kakain or once a day ka lang kakain. Yes, other can do that. Yung iba, sasabihin na, hindi ko kaya. Parang every hour, every 2 hours, gusto kong kumain. Well, yung mga ganyang thinking or yan, yung mga ganyang nakakaramdam na after an hour, after 2 hours gutom, pansinin nyo, puro high carbs ang kinakain. Okay? So, imagine mo, kung kilala si Michael Tidoso, OMAD yan, OMAD King, 1 meal a day for a year. Okay? Pero nangyari, nag-underweight, so inayos natin way of eating niya. So, nag-gain siya. 7 kilos ang gain after, I think after 2 months, nag-gain na siya ng 7 kilos. Di ba? Galing. Okay? So, simple, convenient, free. Then, it is also flexible. Intermittent fasting is flexible. Bakit, Doc? Bakit naging flexible siya? Paano? Kung ang diet regimen nyo is calorie counting, low carb, keto, carnivore, paleo, Mediterranean, vegetarian, high carber, okay? Pwede nyong gawin ang fasting. Ang hitch lang dyan, pagka mga starchy foods ang kinakain nyo or mga high carbs, ang hirap mag-fasting. Yes, you can do it, mga isang days, after ilang weeks, magagawa mo. Pero hindi mo magawa siya ng everyday, daily. Parang hirap na hirap yung katawan mo. Parang may discomfort, may something. Sumasakit ang sikmura, sumasakit ang ulo. So, may mga tawag dito, may mga mararamdaman kayo na pwede nyong hindi ma-extend yung fasting. Okay? But, it's flexible. Any diet na ginagawa ninyo, pwede pa rin ang mag-fasting. Okay? So, simple, convenient, free, flexible, and lastly, is very powerful. Okay? Bakit powerful, Doc, ang intermittent fasting? Pansinin nyo, you feel lighter. Others feel energetic. Yung mga masasakit sa kanila, nawawala. So, ang galing niya. It's very effective. Kaya nga, many of us do fasting, kahit hindi nga nila naintindihan fasting. Bakit? Nakita nila sa kasama nila, yung kumari ko, nagfa-fasting. 1 month, 2 months, pumayat. 1 month, 2 months, nagja-jogging na. Very energetic, very, na siya, nakakaya na niya. Dati, lang siya, upo, lakad, ganun lang. Pero nung nag-fasting siya, iba yung nadulot. So, isa-isahin natin, paano nangyayari? Ano yung benefits ng fasting? Okay? Alam nyo, when you do fasting for 4 to 6 hours, your blood sugar will drop. Mapapansin nyo, to those who are monitored and guided by Doc Brian Kuyagipo, pansinin nyo yung sugar nyo. Dati, elevated 200, 190, 180. After a week or 2 weeks, no, napapansin nyo, nagle-level na siya. 100, 120, 110, or 90. Your sugar will drop dun sa fasting. Pero, eto ang caution dito, no? When you do fasting, if you have health condition, like diabetes, tapos nag-i-insulin kayo, nag-minum kayo ng mga oral medication. May mga medication kasi na kailangan may pagkain. So, hindi nyo siya ma-extend ng fasting. Kaya, kadalasan, pagka may mga health conditions kayo, you can do only the 12 hours fasting or 13, 14 hours fasting, not beyond na. Kasi,
Doc, may iniinom kasi akong gamot. So, kailangan may meal. So, hindi ko kaya pa. Yes, hindi po tayo nagmamadali. Okay? Lalo na if you are injecting insulin, please be cautious. No? Mag-ingat po sa fasting. Kasi pagka nagpa-fasting tayo tapos nag-i-insulin, kung walang nakamonitor na doktor sa inyo, daily monitoring dapat ang ginagawa ninyo. Delikado po yan. Okay? Yung mga delikado, lalong babagsak kasi ang sugar ninyo, then mag-i-inject kayo ng insulin, mas lalong babagsak. Kaya I strongly advise sa lahat ng mga may health condition, kung gusto niyo mag-fasting, you need to have consultation or let you be guided, no? Monitored and guided daily. So, minomonitor ang sugar, ginaguide kayo sa inyong lifestyle na ito. Kaya, wag muna kayo mag-extended fasting kung walang nagmo-monitor sa inyo or walang nag-guide. Napaka-importante po yan. Okay? So, 10 to 12 hours fasting, yung liver glycogen, no? Na you use up na. Ginagamit na yung, Okay? Then, 12 hours, yung growth hormone nag-i-increase. Okay. Usually, pagka narinig natin yung growth hormone, dun sa mga bata, no? Yung epiphysis ng ng bone. Pagka hindi pa nagko-close ang epiphysis, pwede pa kasing tumangkad, kaya nga growth hormone, tatangkad ka pa. Paano naman, Doc, pagka adult na? Okay, pagka matanda, hindi na sa epiphysis ang involved ng growth hormone. So, ano ang involved niya sa atin? Protein synthesis, metabolism, okay? It improves muscle growth, muscle strength, and yung lean body mass, nag-i-improve siya. Okay? It will increase your growth hormone. Itong growth hormone na to, it will improve your protein synthesis, yung muscle growth mo, yung strength, and yung lean body mass. So, it will also conserve your lean muscle. Kaya ganun ka-importante when you do the fasting. So, 12 hours fasting. Anti-aging po ang growth hormone. Kaya pansinin nyo doon sa mga nagfa-fasting. Mukha silang bata. Kaya tinatawag tong fountain of youth. 12 hours fasting lang, it increase your growth hormone. That's anti-aging. Kaya sabi ko, no? Minimum 12 hours. Kung kaya nyo na po yon, meron ng benepisyong ginagawa sa ating health. Okay? Ayan. Then, pagka 12 to 14 hours fasting, your ketones rises. So, ano ba ang ketones? Okay? Yan ang magiging another source of your energy. Okay? Fuel to. Appetite suppressor. Okay? Ang ketones, appetite suppressor. Yung hunger goes away, then cravings gone. O, kita mo? Pagka nagfa-fasting tayo, no? Ketones will rise. Then 18 hours, autophagy. Okay. Ano ang autophagy? Eating dead cells. Ito yung recycling old, damaged proteins and microbes. So, it's renewing your tissue. Oh, so fasting involves autophagy, fountain of youth, renewal of tissue. O ang ganda naman ng benepisyo ng fasting. Kaya marami sa atin, doing fasting. Kasi it will make you lighter, yung feeling great. Yung pala, nire-renew na yung mga tissues natin. Yung mga damaged tissues natin, damaged na, yung proteins, na-improve na niya. So, continue nyo lang yung fasting ninyo. Then, 18 to 20 hours, meron na tayong fat oxidation rises. Tandaan niyo, no? Pag fasting, okay,
insulin goes down or normal na ang insulin or bumababa, you will burn fat. When you burn fat, increase yung fat oxidation niya. Burn fat. Decrease naman yung carbohydrates and protein oxidation. Okay? Ayan. Then, 24 hours fasting, it will deplete your glycogen in the liver. So, mag-transfer na sa ketones ang fuel nyo. Okay? So, nag-a-adapt tayo. Ganda, galing. So, it will more improve your energy. Ketones na ang ating energy source. Pagdating ng 24 to 36 hours, growth hormone will spike more. So, decrease inflammation. Okay? Pagka ketones rises, decrease ang inflammation. Gut healing. Okay? Increase your antioxidants. So, pagka nag-i-increase yung antioxidants natin, yung immune system natin, tumataas. Okay? Brain cells repair. Nagre-repair yung mga brain cells natin. Our stem cells will increase. It will heal your body. Iba yun ha. Okay? Then 36 to 48 hours, autophagy will increase. Napakaswerte yung mga nakikita ko nag-extended fasting, 48 hours, 36 hours to 48 hours. Lalo yung autophagy will increase. Pagka 2 days fasting na kayo, 48 hours fasting, stem cells lalong tumataas, turns to tissues what body needs. So parang may regrowth ng mga tissues. Okay? Pagka 48 hours fasting, decrease the risk for cancer. Galing nun ha. Tumor shrinkage, kaya yung iba na naglo-low carb kasi automatic nagkakaroon ng fasting eh. Dok, nakakapag-fasting na ako ng 24 hours, ng 48 hours, hindi ako gutom. It will shrink the tumor. Okay? Pagka nag-fasting kayo. Then, alam niyo yung mitochondria? Ito yung powerhouse of our cell, mitochondria. Tumataas din. Kaya, when you do low carb, nakakapag-fasting kayo, or if you're doing fasting only, mitochondria increases. Yung mga damaged mitochondria also na-repair siya. Okay? Then, kung nakakaya nyo ang 3 days fasting, okay, lalong yung mga stem cells increase, yung immune system will improve more. So, these are the benefits of doing intermittent fasting or time-restricted eating. So, magagawa nyo yan kung right mindset. You need to have a reason para gawin to. Yung iba kasi, hoy, tigilan nyo na. Hindi ka pa ba kakain? Magkakasakit ka niyan. Di ba? Yan usually yung mga naririnig natin. Pagka hindi ka kumain, magkakasakit ka. Pagka magkakasakit ka, ma-hospital ka. But if you know how to do this the right way, autophagy, pumapasok na yan. Healing, fountain of youth, you are more energetic. Why? Because your energy will come from your fats, your ketones, mas unlimited supply of energy. Okay? So, it's very simple, convenient, free, very flexible, and very powerful. Okay? Improve your fasting. Kung may mga concerns kayo, tanong nyo na ngayon. Mamaya, I will answer mga questions dyan. Improve your health. Kung meron kayong cancer, kung meron kayong health condition like diabetes, yung iba, hypertensive, nag-i-improve when they do fasting. Paano? Hindi na kumakain mga toxic food. Okay? Nag-heal ang inyong body. Let your
body heal. Katulad nga ng sinabi ni Socrates, di ba? Nagfa-fasting siya for physical and mental efficacy. Socrates ang nagsabi niyan. Okay? Okay. This is the right time to ask question. Paalala lang po, no? Do not forget, magkita-kita tayo sa CDO, Cagayan de Oro. These are second, no, Northern Mindanao Low Carb Conference. Marami po kayong matututunan dyan. Makikita niyo mga low carb advocate, mga lecturers, and imagine nyo, nandun na kayo, makikita niyo yung mga doctors, coaches, mga advocates, sama-sama tayo matuto doon. And you can ask question doon. Okay? Sa January 25 po ito, Rosario Arcade, Limket Kai, Cagayan de Oro. Mag-register po tayo. Okay? Sa page ko, ask away, andun po yung paano, how to register. Okay? Ayan. So, paalala lang po, ang aking lecture is for additional knowledge purposes only. Huwag niyo po siyang ituring na final diagnosis. If ever meron kayong health condition, please consult your trusted doctor, or kung gusto niyo kung ano yung lifestyle niyo, dun kayo dun sa doctor na doing the same lifestyle as you are doing right now, para magkaroon kayo ng continuity of knowledge, no? Nagkakaintindihan, nagkakaroon kayo ng good communication. Okay? Alam niyo, pagka may good communication with a doctor and patient, no? Ang ganda ng improvement ng health. Lalo siyang nag-i-improve. Okay. Ayan. Good evening. Please share this live po, ha? I'm experiencing GERD right now. What will I do? So please, pwedeng apple cider vinegar, use straw. Kung hindi ma-address yan, tanggalin yung mga milk products. Baka meron kayong mga milk products na tinitake. Or baka kumakain pa kayo ng mga sa caution food list. So tanggalin niyo po muna yung mga sa caution food list. And also, baka too much oxalate food. So ano yung mga oxalate food? Yung mga vegetables din. Yung iba, mahilig sa spinach, no? Ang dami. Pero kung if you are oxalate sensitive, tanggalin nyo para maibsan nyo yung mga discomfort ninyo. Okay? Ayan. Hindi ba nakakahimatay kapag walang rice a day? Ay, hindi naman. Yan yung sinasabi ko, no? Listen to your body. If you feel dizzy, headache, no? Kumain na. Pero eat real foods. Okay? Rice, well, kung gusto niyo po ng strict low carb, moderate low carb, liberal low carb, depende if ano yung gusto niyo. Okay? Consult first before doing this. Okay? Baka marami kayong mga health issues pa, may mga health condition, mas dapat talaga magpakonsulta muna kayo. Okay? Okay. Okay. Kung fasting lang pala ang cure, hindi ko sinabing fasting lang ang cure. Okay, eto hindi ako against sa mga tinutusok or sa mga medication, ha. If you need medication, if you need injection to cure your illness, okay ako. Wini-weigh ko yan, ha. Kung kaya mo na mag-lifestyle modification, gagawin natin. Kung hindi makakaya, kasi kayo makakasagot niyan because you're going to do that. Kung hindi nyo makaya, may mga ganun, may mga tao hindi kaya. So, there's no other course is to give you medication. Kaya wala akong sinabi, fasting lang. No. Hindi if you can do fasting, much better. Pero if you have no idea what you're doing, may mga discomfort pa kayo, consult. At kung kailangan ng, yan yung tinatawag communication talaga sa patient. Ano ba gusto nyo? Gusto nyo bang walang medication? Do this. Tapos observe natin. Kung nag-improve ang health nyo without medication, without injection,
doing this, yung advice sa'yo ng doctor mo, that is good, well and good. But, sa observation is hindi nag-i-improve, might as well we need the medication na. May mga instance, talaga nga, ang fasting or yung mga lifestyle modification, it should be individual approach yan. Kung ano yung mga health condition nyo, nagva-vary dyan. Kung makakaya nyo or hindi. Okay? Okay. Ano pa? Thank you for sharing, ha? Okay. Pwede ba sa gastritis, Doc? Oo nga, no? Okay. If you have gastritis, make sure na alamin nyo kung ano yung cause ng gastritis. Okay? Kung may gastritis pa, magpagaling muna po kayo. Okay? So, meron po tayong bacteria that causes ulcer. So, you need antibiotic first. Kaya, hindi agad-agad nagagawa tong fasting pag may mga health condition. Okay, Doc, part po ba ng anxiety yung kirot sa dibdib, tapos bigla ka na nalalabig, tapos hirap huminga? Well, kung na-rule out na yung mga heart condition, lung condition, yung kirot sa dibdib, heart, yung hirap huminga, lung, kung na-clear out yan, normal, definitely yung anxiety nagkakos. Kaya kadalasan pagka may anxiety, palagi di ba na ER, tapos pagka in-x-ray, in-ECG, kinuna ng mga laboratories, puro normal. So pagka puro normal yan, tapos kung sakaling may makita sa ECG, ni-refer kayo sa cardio, ginawan kayo ng other mga diagnostics, tapos normal lahat ng mga diagnostics, definitely yung anxiety. Alam mo, pagka may anxiety, you need someone to talk to. Okay? Yan. Okay. Pwede ba mag-low carb ang may gallbladder polyp? Yes po. Okay. Pagka may gallbladder polyp, depende sa laki niya, no? Usually, kung maliliit naman yan, we just observe, do healthy choices, mga pagkain. Okay? Then, yung iba naman, lumiliit talaga. Karamihan. Okay? Okay. Doc, kapag nag-CBC ba, bawal kabahan? Pagka complete blood count, kukunan lang naman kayo ng dugo. So, yung iba naman kinakabahan, yung iba humahawak pa doon sa bantay, no? Dahil, syempre, sino bang gustong-gustong matusukan ng karayom? Kukunan kasi ng dugo pagka magpapa-CBC. Paminsan-minsan, kumikirot ang lower left belly. Pagka lower left belly, ang unang-unang iniisip ko, kung lalaki, no, baka yung hindi pa nakakadumi. Puro dumi yung makikita dyan. Pagka babae, maraming organs kasi. So, pwedeng mga ovaries, ureter, no? Ipa-check up ninyo. We need physical examination. Kailangan makita ng doktor ang inyong tiyan kung sumasakit. Okay? Anong cause? Ayan, nabanggit ko na. Okay? So, imagine mo, no? Kung nakakapag-fasting kayo, ang daming benefits pala nun. So, it's so easy. Kaya marami dyan, no, nagfa-fasting. Ang iba, they're going to break their fast by eating high carbs. Pansinin nyo, hindi kayo nakakatagal. Tatagalan nyo ng 1 week, 2 weeks, or 1 month, pero the next month, baka hindi tumigil na kayo. Kasi ang hirap mag-fasting kung high carbs yung kinakain natin or sugar. Kasi every hour or every 2 hours, nagugutom na agad. Okay? Ayan. So, pag high blood ba, forever na po ba mag-maintenance? Okay. Siguro narinig niyo ako yung doktor na nagtatanggal ng maintenance. There is a reason, no, na nagtatanggal ako ng ng maintenance. Kailangan merong reason. Okay? So, yung hypertension, i-address natin lahat.
may maraming factors that can cause hypertension. Dehydration is one. Eating junk foods, processed is one. Sleeping late at night, palaging puyat, mga vices, pwedeng tumas ang blood pressure ninyo. Or, imagine, stress. Okay? Pagka-stress, tumataas din ang blood pressure. Kaya pagka may mga health condition na kayo, like may sakit na sa puso, ina-advise ko palagi, bawal po magalit ha. Kailangan hindi kayo nagagalit. Meron akong patient, pagka nagagalit palagi sa mga tauhan, sasabihan ko na sila, huwag ka nang pumasok. Pagka feel mong magagalit ka, alam mo, meron kang, alam mo na, yung parang alam mo na thinking na magagalit ka, magpahinga ka na lang, huwag ka nang pumasok. Kasi pagka nagalit ka, tumataas ang presyon. High blood ka na naman. Okay? So, wag kang magalit. Bawal magalit. Okay? Yan. Okay. Doc, bakit nag-chills ako pag umiinom akong kape? Nag-chills pagka umiinom ng kape. Okay, pagka nag-chills, usually may infection, di ba? Usually sa mga high-grade fever, yung chills na yan. Okay? So, alamin natin kung talaga ba. Huwag kayong uminom ng kape ng mga 1 linggo. Tingnan nyo kung nag-chills kayo o hindi. Kung hindi nag-chills, usually, pagka sobra kasi sa kape, ang nangyayari, palpitation, hindi chills. Okay. Ayan. Doc, ano po dahilan pag lagi nagka-cramps ang binte? Well, pagka nagka-cramps po ang binte, ibig sabihin, dehydrated po tayo. Okay? You need to take electrolytes or pwedeng water intoxication. Nadidehydrate tayo pagka nasosobrahan din sa tubig. Okay? Bagong ano yan ha? Akala ko, pag konti lang ang tubig, dun lang nadidehydrate. Yung pala, pag sobra ang tubig, nadidehydrate din pala. Yes. Pag nasosobrahan sa tubig, nagsuswell ang cells, dehydration. Okay? So, pagka kulang naman sa tubig, nadidehydrate din, nagsushrink ang ating cells. Pwede ba mag-intermittent ang wala ng gallbladder? Yes po, pwede naman po. Okay? Ang gallbladder function niya is to store bile. So, when we eat mga foods, tapos yung bile natin, nagpo-produce din naman ang liver natin ng bile. Pero wala na siyang storage. So, hindi na siya readily available pagkakailangan natin. Okay? Ayan. Doc, bakit kaya mataas pa din ang BP ko kahit nag-diet na ako, nabawasan na po ako ng 5 kilos? Well, hindi lang po sa diet ang pag-correct ng blood pressure. Pagka-dehydrated din po tayo, kulang mga iniinom natin, pagka napupuyat tayo palagi, pagka palagi tayong stress, palagi tayong nagagalit, no? Or, kung lahat yan, wala, no? Meron din tayong tinatawag na essential hypertension. Walang reason bakit mataas ang ating BP, pero kailangan natin ng maintenance. Usually, no, i-maintain nyo lang tong magandang lifestyle na ginagawa niyo. Walang mga junk, processed, sugar, doing exercise, no, nag-i-improve din ang BP natin. Okay? Doc, kailangan po ba mag-fasting bago magpa-test sa mga laboratory? Yes po. Usually 8 to 10 hours fasting. But definitely, you need to call your diagnostic center for the fasting. Depende yan sa diagnostic center. Tapos kung ano yung procedure, anong pwede. Para matulungan kayo. Hindi yung pagdating nyo doon, ay, tatay, over-fasting na kayo. Okay? So, sayang yung fasting ninyo. Call your diagnostic center and ask for the standard operating procedure before extraction ninyo the next day. Ano po advice nyo pag nag-start mag-fasting? Listen to your body. Eat when hungry. Okay? Huwag kayong tumambay sa kitchen or sa dining area kasi kahit hindi kayo gutom, you tend to eat. Okay? Yan. Ano pa? Okay. Doc, napanood ko yung isang TikTok mo about low carb. Pwede ba yung Pocari for electrolytes?
imbis coffee or tea. May sugar po ang product na yan, kaya out po, lalo na if you are diabetic, no? Meron po yung sugar. Out na po yan. Much better yung electrolytes na homemade or yes, kung wala namang ibang mga health issues, you can take coffee 1 to 2 cups per day lang. Huwag na sumobra. Yung iba, mga kilala kong pasyente, Dok, nakakawalong coffee ako a day. Naku, wag. 1 to 2 cups lang, ha? Okay. Ano tong 1 cyst sa kidney? Ano yung 1 cyst sa kidney? Ano ba gamot? Usually, pagka kidney cyst, fluids, water. Okay? Ayusin nyo yung tubig ninyo. Okay. Kung may kidney stone, meaning mahina na po ba ang kidney? Hindi naman po. Okay? Ibig sabihin, kidney stone former po kayo. So, paano natin prevent ang kidney stone sa ating mag-form ang kidney stones? You need to hydrate yourself. Huwag yung sobrang tubig or kulang ang tubig. Tapos, more focus kayo sa clear fluid, water, or electrolytes. Umiwas kayo sa mga concentrated fluids. Ano ba yung mga concentrated fluids? Coffee, tea. Pag madalas kasi kayong umiinom niyan, na dehydrate tayo, pwede tayong magkaroon ng kidney stones. Pero, isang warning dyan, bago magkaroon ng kidney stone, pansinin nyo yung urinalysis. If you have crystals, kadalasan, most common kidney stones na made up of calcium oxalate. Yan common. Okay? Kaya pagka nakakita na kayo ng calcium oxalate na may buhangin na yung ihi nyo, may crystals, pwede kayong magkaroon ng stones. So, paano natin prevent yan? Ayusin nyo ang fluids niyo, water. Then, umiwas sa mga concentrated fluids. Okay? Okay, Doc, sa fasting ko po, 7 p.m. meal ko sa gabi, then 10 a.m. na, kaso lakas ko talaga sa kanin. Nice! Di ba? When you break your fast with high carbs, maybe the next week, mahihirapan kayo yung fasting. Yung fasting nyo from 7 p.m. to 10 a.m., that is 15 hours fasting. Okay? Bawas na kayo. Paano ibaba uric acid, Doc? 300 to 400 na sa akin. Okay. Water. Okay? Iwasan ng alcohol. Hydrate. Okay? 2/3, majority of uric acid produced by our body. So, yung pagkain, 1/3 lang. Kaya, inaano ko na, hindi naman sa food. Kadalasan kasi ang mga Pinoy, no? Hindi umiinom pagka uhaw or kahit hindi nila feel na uhaw, dapat umiinom pa rin tayo. Kaya kailangan alamin nyo ang total amount of fluids per day dapat ninyo. Kailangan ito yung naiinom nyo per day. Kung nagkukulangan kayo or nasosobrang kayo, pwedeng mag-cause ng dehydration, then tumataas ang uric acid. Ang mahalaga dyan, kahit na mataas ang uric acid, kung wala namang inflammation or walang joint pain, no, okay po yan. Okay? Okay, Doc, I'm asking advice po kasi my friend is experiencing sudden palpitation, nahihilo at nasusuka. If your friend is female, alamin mo ang last menstrual period. Okay? Yung last mens. Baka buntis. Nahihilo, nasusuka Baka buntis. Okay. Then, kung cleared na to, pregnancy test lang yan. Kung clear naman, negative, okay, baka naman dehydrated. Kadalasan, ang first symptoms ng isang dehydrated person, palpitation. Let him or her drink electrolytes or water, or much better electrolytes. Pagka nawala ang palpitation, nawala ang hilo, nawala yung pagsusuka, ibig sabihin, dehydrated siya. Okay? Ngayon, kung andyan pa rin, palpitation, nahihilo, nasusuka, minom na kayo ng electrolytes, ibig sabihin, hindi dehydrated, baka gutom. Kumain na kayo ng food, kung nawala, gutom. Pero kung hindi nawala,
Palpitation, hilo, susuka, alam ko na yan. Nag-movie marathon kayo. Puyat. Okay? Matulog. Okay? Pagka na-kompleto nyo na yung tulog nyo, mawawala po yung palpitation, mawawala ang hilo, mawawala yung naduduwal. Naranasan ko na yan nung college days ko pa, no? Movie marathon. Ako po, talagang hilo ko, iba pakiramdam para akong gusto kong magpa-ospital. Okay? So, puyat. Kung hindi dehydrated, hindi gutom, puyat yan. Ngayon, kung nagpapalpitate pa rin, nahihilo pa rin, nasusuka pa rin, kailangan alamin nyo na ang BP, kailangan alamin nyo ang sugar ninyo, baka naman hypoglycemic na kayo, baka naman napakataas na ng blood pressure nyo, baka kailangan nyo na magpa-hospital. Okay? Ayan. Pagka pre-diabetic, pwede naman mag-fasting as long as yung wala pang iniinom na medication. Pagka may iniinom na po ng mga medication for diabetes, you need to be monitored and guided. Kasi pagka nag-fasting kayo, unconsciously na-extend yung fasting, nagkakaroon ng problem pagka nagte-take pa kayo ng medication for sugar. Kasi pagka nagpa-fasting, usually bumababa din yung sugar na de-dehydrate din tayo. Ngayon, kung umiinom kayo ng medication, nagkokos din ng pagbagsak ng sugar, mag-hypoglycemic kayo. Okay? Delikado po yun. Okay, what could it mean kung for the past 3 days, my stool was greenish with white spots? Greenish is still normal sa akin. White spots, pwedeng ipa-stool exam ninyo. Much better. Para makita sa microscope ano ang feces niya. Doc, may pag-asa pa ba na pwede tanggalin ang maintenance kapag at 10 years nang iniinom? Well, it will depend. Yung sagot ko dyan, depende sa inyo. Kayo makakasagot niyan. Kasi kung gagawin nyo ang lifestyle modification, definitely yung high blood ninyo magno-normal. Yung isang patient ko from abroad, ang BP na niya, 85/77, no? Talagang bagsak. Hindi pwedeng hindi ko tanggalin yung hypertensive medication niya. Kasi nag-hypotension na eh. Okay? Ang goal natin for the BP is 90/60 up to 120/80. Okay? Hindi po yung yung iba kasi sinasabi, Doc, normal na daw yan sa edad ko, yung 140/90. Hindi po yan totoo. Okay? Ang totoo po, ang goal dapat natin, BP natin should be 90/60 up to 120/80. Okay? Okay. Ano pa ba? Doc, delay ako ng November. Then, noong December, 2 beses ako nagkaroon and isang 9 days bago mawala. Uy, consult your OB. Baka kailangan natin ng ultrasound dyan. Degenerative osteoarthritic change of the right knee. So, nagkakaroon ng weakness of the bone. No? Need nyo i-address yan. How? Huwag na kayong kumain ng mga inflammatory foods. Okay? Lahat ng mga inflammatory foods can cause inflammation. Yan. Sumasakit kadalasan yung mga joints natin. Address natin agad yan. Okay? Or, baka naman obese kayo, you need to lose weight. Once obese ka, meron ka mga pains sa knees, sa ankle, lose weight, mawawala yan. How to lose weight? Okay, hindi pipiliin mo kung ano yung diet no gagawin niyo. And to be sure na safe siya, consult and be guided, lalo na pag may mga other health conditions pa kayo. Para tama yung ginagawa ninyong lifestyle modification. Okay. Pag CKD po ba, pwede po ba gumaling pagka nag-low carb? Yes. In my clinical practice, mga CKD patient ko is nag-i-improve ang kanilang health. Dating nanlalata, mahina, ngayon very energetic, nakangiti,
improving their creatinine, improving their sugar, improving their blood pressure. Alam nyo, ang common cause kasi ng mga CKD is yung hypertension, diabetes, and obesity. Etong tatlong to na nag-cause ng CKD, na-address po yan. Lifestyle change. Pagka na-address yan, yung tatlong yan, hypertension, diabetes, obesity, pagka na-address yan, nag-i-improve din ang kidney natin. Huwag kayong mawawala ng pag-asa. As long as tama yung gagawin ninyo, mag-i-improve yung health natin. Okay? Kaya nga, pagka nalaman niyo, kasi once na nalaman niyo yung CKD kayo, parang alam niyo yung, ang lungkot, ang depressed niyo na. Parang yung iba ang feeling nila, hihintay na lang nila ma-dialysis sila. Wag. Pagka naka-experience kayo or nagkaroon kayo ng diagnosis na kidney disease, laban. Ayusin nyo na yung dapat aayusin. Okay? Kailangan nating i-improve ang EGFR ninyo. Meron ako in my clinical practice, no? Meron mga nag-i-improve na talaga na EGFR. Ito lang ha, naka-enroll pa to sa program namin. CKD5, ayaw talaga niya magpa-dialysis. Pero sabi ko, sige, try natin. Monitored na siya. Last na creatinine niya from 600, no? Ang CREA niya ngayong bago nasa 224. So bumababa from 600 naging 400, then the latest na naalala kong CREA niya is 224. So from CKD5 naging CKD4. So nakakatuwa, nag-i-improve. Okay? Hindi po gumaling, mag-i-improve. Alam niyo yung kidney damage na, parang kotse yan. UP, may damage pero umaandar pa rin kasi okay pa yung makina. Okay? Pero may damage na. Ang mahalaga dyan, hindi kayo hahantong sa dialysis. Quality of life. Mabawasan ang insulin ninyo, mabawasan yung mga maintenance ninyo. Yan ang tinatawag kong quality of life. Okay? Yung gallbladder polyp, observe lang. Pag kami measure na lumalaki, pinapatanggal. Pero kung lumiliit, observation lang po yan. Yung ibang mga may polyp, gallbladder polyp, may mga patient ako nawala after doing lifestyle modification. Nag-i-improve po. Okay. Acid reflux, sumasakit ang likod at hirap huminga. Oo, totoo yan. Pag may reflux, parang akala nila meron silang heart disease, may heart problem. Kaya papakonsulta sila sa cardiologist. Okay? Ayan. Ano pa? Ako, Doc, tumataas po BP ko po, nasosobran sa stress pag inaatake ng anxiety po. Yun yung mga ibang patient ko, no? Nag-BP sila, mataas yung BP, nag-anxiety. So, alam niyo ginagawa, after 5 seconds or after 5 minutes, inuulit, lalong tumataas, lalong tumataas, lalong tumataas. Okay? Kaya ang advice ko doon, itago nyo na yung BP monitoring ninyo. Pagka tinago nyo yan, mawawala yung anxiety. Nawala ang anxiety. Tuwang-tuwa siya nung nawala yung anxiety. Just, ang nakakapagpataas pala ng BP niya, yung palagi niyang pagbi-BP. Okay? Random blood sugar ko, range 5 to 7. Diabetic na po ba ako? Okay. Para malaman natin na diabetic po kayo, it should be fasting blood sugar, yung kinukuhanan dito sa vein natin, and the HbA1c. Kung ang FBS ninyo result is 125 mg per deciliter plus HbA1c of 6.5 and above, diabetic na po yun. Dun sa random blood sugar lang yung dito kinukuha. Kapag 200 mg per deciliter and above, diabetic. Okay? So, you need to confirm that. Screening lang yon. Confirmatory will be fasting blood sugar and HbA1c.
Okay, creatinine 120, ano po ang BUN ninyo? So, elevated na po ang 120 sa creatinine. No? Of course, ang aalamin natin, is it kidney injury? Or baka naman dehydrated kayo? Or baka naman muscle building kayo, nagbubuhat, strenuous activity, pwedeng tumas yung creatinine. Okay? Pag may infection, may inflammation, creatinine also increases. So, need further investigation kung kidney problem pala talaga yan. Okay? Okay na po, no exercise pag nagfa-fasting na? Depende po, no? Kasi, if nagsasag na ang skin ninyo because of your lifestyle modification, nag-low carb kayo, nagfa-fasting kayo, wala pa kayong exercise, kung nagsasag na ang skin, definitely ang i-advise ko sa inyo, do lifting exercise or resistance exercise na. Kailangan na po yan. Doc, nakakamatay po ba ang GERD? Ang GERD, pagka hindi na-address, yes, possible. Halimbawa, nag-GERD, nagkaroon ng reflux. Yung mga foods na nilabas mo, na sinuka mo, pag pumunta sa lungs mo, kaya pagka nailabas mo, nakahiga ka, tinitilt yung ulo pa sideway para hindi, pagka kasi nakahiga siya, nag-vomit dahil nag-reflux yung mga kinain, pwedeng bumalik, baka duman sa lungs, delikado po yun. Magkakaroon ng aspiration, so pwedeng mamatay. Pero kung reflux lang, walang mga pagkain, sumasakit lang, na-address. Actually, hindi aabot na, pagka hindi na-address yung GERD, talagang ikaw mismo pupunta sa doktor kasi feeling mo inaatake ka sa puso. So, i-rule out na yung heart problem. Kung normal ang heart, GERD po yan. Okay. Ayan. Diagnose ako ng renal parenchymal disease. Okay, diagnose ako ng renal parenchymal disease. May gamot po ba para sa ganyang sakit? Alamin nyo na po ang EGFR, yung glomerular filtration rate ninyo. Hopefully, maganda. Okay? And yes, pagka nagkaroon kayo ng mga health issues like fatty liver, renal parenchymal disease, GERD, diabetes, hypertension, lahat yan pwedeng mag-improve. So, bakit kayo humantong sa ganyang sakit? Because of your lifestyle choices, of your unhealthy food choices, no? Kaya kayo nahantong dyan. So, paano ma-reverse? Kailangan healthy life choices yan. Lifestyle choices na yan. Ayusin ninyo. Okay? Okay. How to start intermittent fasting and low carb? Mag-start ka muna sa low carb. Eventually, yung fasting will follow. Parang domino effect yan. Okay? Yan. Malala po ba kapag 100 yung results sa urinalysis? Uy, pagka 100 and above ang nana sa ihi, usually ina-admit ko yan. Yan yung mataas ang infection sa ihi. Okay, kailangang IV antibiotic po ang bibigay. Hindi kaya ng oral po. Okay? Ayan. Parati mataas BP kahit may maintenance. Visit your doctor, your trusted doctor, or consult po para baka naman kailangang baguhin yung medication or dagdagan po ang inyong medication for your blood pressure. Okay? Okay. Happy New Year! Gallbladder polyp, observe lang po natin yan, ha? Pero kapag may measurement na malaki na siya, kailangan natin pa-consult. Okay, ayan.
Parati mataas BP ko kahit may maintenance. Kailangang i-observe, monitor ninyo ang BP. Upon waking up, before going to sleep, i-journal nyo. Tapos, baka kailangan natin magdagdag ng hypertensive meds or first, ayusin muna natin ang lifestyle natin. Baka naman puro stress ang nangyayari sa buhay mo. Kaya hindi nag-i-improve. Bawal puyat. Yan. Okay. Doc, ano solusyon para maging normal ang pagbabawas? Umabot kasi ng 5 days bago makaramdam din na sobrang konti ng lumalabas. Okay. Usually, no? Oil. Baka kulang kayo sa oil, kulang kayo sa water, or kulang kayo sa movement. I-ayos nyo muna yan. Okay. 800 calorie per day. Yan yung tinatawag na caloric deficit. Okay. Ang mahalaga dito, no, the problem with caloric deficit, kahit high carb, sugar, basta na-reach mo lang yung calorie, okay na sa kanila. Sa akin, you need to eat nutrient-dense foods. Tapos, pagka nag-low carb kasi, it has a natural caloric deficit. Hindi kayo nagugutom. So, usually, twice a day na lang kayo kumakain. Okay? Ano po pwede kong gawin dito sa ubo ko kasi every time na nakarest po ako, grabe po ako umubo. Aba, nagre-rest ka na nga, inuubo ka pa. Baka naman allergic cough na yan. Or may nag-i-smoke dyan. So, kailangan consult. Pagka may infection tayo, like coughing, kailangan ma-auscultate yung lungs para malaman kung ano ang tamang gamot na ibibigay sa inyo. Okay. Okay lang ba maglagay ng yelo sa ulo pag masakit ang ulo? Yes. Opo, pwede po. Kasi, bakit sumasakit ang ulo? Baka naman open ang pores. So, kadalasan pagka may fever, sumasakit ang ulo. Why? Pagka mainit, ang katawan natin, nag-o-open ang pores. Ngayon, pagka nilagyan mo ng yelo, ice cold, nag-close yung mga pores. So, nawawala yung sakit ng ulo. Yung ibang mga may migraine dyan, yan ginagawa. Pagka naglagay ng yelo, nawawala yung migraine nila. Okay? Pwede naman. Yan yung the natural way how to address headache or migraine. Pero pagka hindi pa rin nag-i-improve, yung iba, mag-low carb. Tanggalin mo ang processed food, junk food, sugar drink, nawawala yung migraine nila. Okay? Ayan. Ang aking HbA1c ay nasa 5.2. Very good. Okay. Bakit ako pinamaintenance ng metformin? Okay. Well, kanya-kanyang ano ng mga doctor yan. No? So, kung ano yung plan nila sa'yo, you need to talk to your trusted doctor or to your doctor. No? Talk to them regarding your concern regarding sa mga medication. Minsan, madalas naman, makikinig yan, tapos explain nila kung bakit kailangan. Baka may reason naman bakit minentain niya yung medication. Okay? Okay ba sa LC diagnosed type 2 diabetes, nag-i-insulin with metformin? Pagka maglo-low carb po kayo, diabetic, nag-i-insulin pa, I strongly advise you to enroll in a program na naka-monitor doctor. Kasi when you do low carb, diabetic po kayo, nag-i-insulin, you need to be monitored para ma-address yung pagbaba ng sugar. Kailangang i-adjust ang insulin ninyo. Kung hindi yan ma-adjust, no, baka mas mapunta kayo sa ER. Delikado po yan. Okay. 99, I think normal ang CREA na 99. Okay? Need ko na ba mag-iwas ng too much protein? So, bakit po kayo nagkakaroon ng too much protein? Ha? Dapat enough lang, di ba? Merong ang recommended protein per day. Pero sa akin, if you have no CKD or kidney disease, you don't need to measure your protein. Ang gagawin nyo lang, chew your food,
properly 20 times or more before swallowing, 80% full. Huwag nyo nang ubusin kung alam nyong busog na kayo, 80% full na, huwag nyo nang ubusin, baka madami pa yan. Masosobrahan lang kayo. Okay? BP 109/55 is normal. I'm doing 16 hours. Oh, ang ganda ng BP ninyo ha. Pero you should monitor din kasi pwedeng 109/55 ngayon. Baka bukas, nasa 125/85. So, hindi lang isang BP result, nagtatanong agad kayo sa doc, Doc, pwede bang tanggalin ko itong maintenance ko? Okay? Hindi. You need to monitor your BP. May time din kasi tumataas siya. Kasi hindi naman everyday very relaxed ka. May time, may days, or weeks, or months na full of stress ka. So, sometimes tumataas ang BP niyo. Ang mahalaga, majority of your blood pressure are normal. O, anong normal? 90/60 up to 120/80. Okay? Pwede ba akong kumain ng saging saba if naka-low carb diet? Okay. If you have no diabetes, no fatty liver, ang saging nasa kosher food list. Okay? Tingnan niyo po ang list ng kosher. Andun po yung mga foods, andun din yung mga ibang fruits. Pero pagka kosher food list, kay Doc Bry, in moderation, anong ibig sabihin ng moderation kay Doc Bry? There will be days na hindi mo kakainin yan. You can consume that 2 or 3 times a week, pero not every day. Okay. Yan. Okay. Di kaya masira kidney ko, Doc, sa low carb. Di naman ako kumakain ng high carbs. Okay, that's good. So, ibig sabihin, if you're not eating high carbs, you're doing something. Very good. Not only high carbs, ha? Tanggalin mo na ang processed food, tanggalin mo na mga sugary food, sugar drink. Okay? Okay. Kung ano ang, if you have a healthy body, wala kayong maintenance, wala kayong mga lifestyle diseases, or wala kayong mga health issues, continue nyo lang. What you are doing, continue po. Kung nag-improve ang katawan nyo, or ang health niyo doing carnivore, go. If nag-improve ang katawan nyo, ang health ninyo, doing vegetarian, go. If your health nag-improve, doing low carb, doing paleo, doing Mediterranean, or no, improve, continue. May mga instances, makakaramdam kayo ng mga discomfort, consult your doctor, talk about your lifestyle, i-address niya kung ano. Kaya usually yan yung ginagawa ko. So, hindi lang mga low carb ang mga patient ko, meron din mga vegetarian, meron din mga carnivore, may mga keto, no? Definitely meron ding high carbs. Hindi ko naman tinatanggihan yung mga pasyente na nag-high carbs. Pinapayuhan ko lang na i-lessen nila to na nagko-cause ng kanilang problem. Kasi usually mga high carbs, diabetic, fatty liver, tataas ng uric acid, no? May mga health conditions, lahat naman yan. Kahit sino naman nagkakaroon ng health condition, kahit na vegetarian ka, nagkakaroon ka ng vitamin B deficiency. So, kadalasan, nagsusupplement ng vitamin B complex. Mga yan. Hindi pwedeng hindi. Yung mga vegetarian. Okay? Tapos, yung ibang mga naglo-low carb, may mga health condition din. Lalong-lalo na yung mga high carber. Yung mga Mediterranean na nag-undergo ng Mediterranean, may mga health issues na dapat kinokorek pa rin natin. Okay? Yan. Doc, nabigay ko po lahat. Ano yun? Naku, nawala. Doc, if pabalik-balik na UTI, sign na po ba yan ng kidney stone or problem ng kidney? 99 ang CREA. Okay. Pagka pabalik-balik po ang UTI, you should address that. Ipa-culture and sensitivity nyo yung urine. Okay? Ipa-KUB, ultrasound. Alamin natin bakit panay-panay ang balik ng UTI. Being a female, prone na kayo sa UTI.
Kasi maiksi lang yung daanan ng ihi ninyo. Tapos, yung hygiene, proper hygiene, pagka naguhugas kayo after defecating, kung papunta sa daanan ng ihi, pwedeng mapunta yung dumi. Kasi kadalasan UTI, E. coli. Ang E. coli natatagpuan sa feces. Okay? I-address ninyo yung pabalik-balik na UTI. Kasi pagka chronic nag-UTI kayo palagi, nadadamage din po ang kidney natin. Ha? So, i-address na natin. 99 Crea, I think it's normal. Ano pong gamot sa masakit na talampakan? Pag masakit ng talampakan, alamin ano ang root cause. Okay? Ano ang root cause? Baka diabetic kayo, baka diabetic neuropathy, or may gouty arthritis, pwede rin. Okay? Need consultation para malaman natin kung ano ang inyong... Pwede daw bang mag-fasting ang acidic? Okay. I think nasagot ko na yan. Yung mag-fasting ang acidic, no? Okay. Kung acidic po kayo, or gastritis, or GERD, or may ulcer, i-address muna natin kung ano nagkakos ng ulcer ninyo or gastritis. Kadalasan, ine-endoscopy yon. Tinitingnan kung may sugat ba yan. Ang endoscopy is both diagnostic and therapeutic. Pagka nakita na may sugat, inaayos na yan. Cautery or ina-address na. Tapos, pagka may ulcer, mayroong bacteria na nagkakos ng ulcer. So, gagamutin muna yan ng antibiotic. Okay? So, wag po kayong magmamadali mag-fasting. Once na ma-eradicate na yan, ang GERD, alam mo ang cause ng GERD? High carbs, sugar. Tanggalin nyo lang yan, mawawala ang GERD ninyo. Okay? Try nyo. Kasi galing ako dyan eh. Ang dami ko rin mga, in my practice, clinical practice, marami pong may GERD na na-address na nung inayos nila yung kinakain. Then, when you do low carb, na-address yung mga root problem, yung mga root cause. No? Yung GERD na-address na pagka nag-low carb. Ang low carb, pagka sinimula mo siya, fasting will follow, para siyang domino effect. Okay? Mag-i-improve ang inyong pakiramdam. So, pwede naman. Pero doon sa mga may ulcer, gastritis, i-diagnose muna natin kung ano nagkokos. Okay? Yan. Okay. Pwede bang ano ang tawag dito? Need ba tanggalin agad maintenance pag nag-start ng low carb? No. Okay? Please, let your trusted doctor do that. Yung magtatanggal ng maintenance. Well, meron ako mga naririnig, nagtanggal, okay naman. Oh, good for them. Pero please, wag naman kayo mapunta sa total of patient na nagkaroon ng problem nung tinanggal agad nila ang mga maintenance nila. Hayaan nyo po ang doktor magtanggal or mag-adjust. So, hayaan nyo sila. Okay? Ano pa ba? Okay. Kapag umiihi po ako, Doc, minsan sakit ng puson ko, parang may bagal umihi. Lalaki po ako. Oh, okay. I think you need to do some diagnostic, whole abdominal ultrasound para malaman na natin ang prostate or magpa-urinalysis. Usually, pagka may UTI, ang lalaki, infection madalamang yan. So, hindi natin alam kung UTI or baka naman sexually active, baka naman no? So, consult pa rin yan, diagnostic, then alamin natin anong kokos. Kung normal lahat yan, bakit sumasakit ang puson? Okay? Yan. 23 years old, high blood pressure na agad. Alam nyo, yan yung sad, very sad reality. Pabata ng pabata ang mga nagkakaroon ng mga lifestyle diseases. Pero tandaan niyo, no? Mataas ang blood pressure sa 23 years old. Meron po tayong tinatawag na stroke in the young. So, pwedeng na-stroke yung mga bata. Okay? Pwede po, nagkakaroon ng high blood. Bakit? Unhealthy choices of foods, palagi kayong puyat ng puyat, no? Hindi na kayo nag-exercise, marami, obese kayo, pwede pa rin. Okay? Ayan. So, fasting or time-restricted eating,
Aba, you need to address your health issues. Do fasting. It is free, simple, convenient, flexible, and very powerful. Aba, apaka-importante na pagka nagawa nyo ng tama ang fasting, it will lead to autophagy, improve your health, nag-i-improve din ang ating mental and physical efficacy. Sabi ni Socrates yan, ha? Hindi na si Doc Brian nagsabi niya. Galing yan sa ating father of philosophy. Okay? With the right mindset, do low-carb, proper low-carb nutrition. Do fasting intermittent. Have an active lifestyle. Be the best version of yourself. Adapt, and you will definitely evolve. Ingat po kayo dyan. Good night. Bye!